Una sa lahat, buwaya na ispatan sa gitna ng residential area sa Amerika. Nakipagpatintero pa ito sa mga pulis. Ang kinahinatnan ng engkwentrong yan, abangan maya-maya lang. Magandang gabi Pilipinas sa Frontline tonight. 3 patay habang 7 sugatan sa kasagsagan ng panalasa ng Bagyong Aghon. Flores de Mayo sa Bulacan, tuloy kahit baha. Habang mahigit 20 lugar sa bansa, nasa danger level ang tindi ng init. Meron pang nasa extreme danger. Pati sa abroad, aabot sa 2,000 ang natabunan ng buhay sa landslide. Nakamamatay na buhawi, nanalasa rin at meron pang sumabog na bulkan. Magkakaanak na nagiinuman sa South Cotabato biglang pinagbabaril gamit ang Armalite. 4 ang patay. Kargang alak ng truck nahulog at bumaha sa kalsada sa Nueva Vizcaya. Ilang residente pinagkukuha ang mga bote. At P-pop king na si Stel nilait ng isang content creator. Pero nang mabash, nagsorry rin agad. Maulan sa ilang bahagi ng bansa habang mainit naman sa iba pa. Ang inyo pong nakikita ay ang mapa ng Pilipinas. Yung kulay asul o blue, yun po yung mga lugar na apektado ng Bagyong Aghon. Habang yung kulay kahelo orange naman ay yung mga lugar na nasa danger level dahil sa sobrang init. Unahin natin ang balita tungkol sa mga inulan at binaha. Tatlo ang patay habang 7 ang sugatan sa panalasa ng Bagyong Aghon. Lahat ng mga nasawi taga Quezon Province kung saan nakataas ang signal number 1 at hanggang ngayong gabi brown out doon. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Literal na nangangapa sa dilim ang pamilya ni Jenny May Banaag habang kumakain ng hapunan sa barangay Bagong Bayan sa Mauban, Quezon. Sa tindi ng pinsala ng Bagyong Aghon na tumama sa kanila kahapon, wala pa rin kuryente sa buong bayan. Kasama ni Jenny May na nagtitiis sa dilim ang 4 niyang anak, kabilang ang 4 na buwang sanggol. Kung kami lang pong mag-asawa, ayos lang. Kahit po kami lang, ay yung mga anak ko nga po halos wala po kami makain. Mag-abot po sa amin kahit kanting tulong man lang po dito sa amin. Sobrang hirap. Ayon sa mga otoridad, posibleng abutin pa ng ilang araw bago maibalik ang kuryente sa Mauban, lalo't maraming poste at kable ang nabuwal. Kita sa videong ito ang mataas at malakas na agos ng tubig sa kalapit na barangay Luwal Barrio habang nananalasa ang Bagyong Aghon kahapon. Tuluyan na rin inanod ang buong bahay na yan. Ang baha umabot sa mahigit 12 talampakang taas ayon sa ilang residente. Makalipas ang kalahating araw, iniwang putik naman ang resulta. Kanya-kanyang linis sa mga residente sa mga gamit na mga pakinabangan pa. May ilang bahay nga, may tubig pa sa loob. Lahat po ng pinaghirapan namin ay naubos ay dito lang po pala pupunta sa baha. Kaya po talagang ako'y sobra-sobra ang panghihinaya. Sa kabuuan, 30 mula sa 40 barangay sa Mauban ang nalubog sa baha. Inabot hanggang sa ilalim itong Maapon Bridge yung taas ng tubig nung kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Aghon. Pero dahil sa lakas ng ragasa, bumigay yung bahagi nitong lumang tulay sa kabinagsakan at nasira yung ilang isinilong ditong mga bangka. Aminadong lokal na pamahalaan na hindi nila inasahan ang lakas ng ulan at hanging dala ng Bagyong Aghon.
Siguro hindi din naman po siguro ini-expect ng Weather Bureau na ganun magiging kalaki. Akala nga po namin ay dadaan lang. Yung pala ay nagtagal pa dito. Kaya doon po talagang binugbog na dito ang bayan ng Mauban. Ayon kay Quezon Province Governor Helen Tan, handa ang probinsya sa mga ganitong kalamidad. Yun nga lang, kailangan pa rin daw ng tulong ng bawat isa. I think one of the greatest challenge, yung mga tao talaga hindi natututo in times of calamity. Yon talaga. Kasi supposed to be, naka-early ang aming pre-disaster, nakapag-advise, na pumunta sa mga evacuation centers. Sa ngayon, 3 na ang nasawi sa Quezon Province. Isang nalunod na 7 buwang sanggol sa pagbilao, habang 2 naman ang nabagsakan ng puno sa Lucena at San Antonio. Aabot na rin sa hanggang 500 milyong pisong inisyal ng pinsala sa sektor ng agrikultura sa probinsya. Dahil dito, nagdeklara ng state of calamity sa 2 distrito ng Quezon Province. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Samantala, ramdam din ang bagyo sa ilang lugar ng Calabarzon at Central Luzon, gaya sa Batangas kung saan binaha ang isang ospital. Habang sa Bulacan naman, sumuong sa baha ang mga sumagala sa Flores de Mayo. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Kahit baha at umuulan, itinuloy pa rin ng mga residente ang prosesyong yan sa Hagonoy, Bulacan. Hindi alintana ang baha kahit mabasa ang kanilang mga suot. Taon-taon na raw talaga nilang ginagawa ang Grand Marian Procession na Flores de Maria bilang debosyon sa Birheng Maria, umulan man o umaraw. Laban lang. Sa Pagsanhan, Laguna, sinuong naman ng mga residente ang baha. Pati ang ilang motorista na pilitang lumusong sa baha dahil tumirik ang kanilang mga sasakyan. Iniwan ko po yung motor ko doon, stranded po kasi. Nagmistulang ilog din ang highway na ito matapos umapaw ang tubig sa Balanak River. Ito po yung sitwasyon natin. Hindi po yan dagat o ilog. Pinilit namang makadaan ng ilang sasakyan kahit nagpasgatan ang baha sa pila sa Santa Cruz. Abot baywang din ang baha sa ilang barangay sa Pagsanhan. Sa Barangay Poblasyon 2, todo linis sa mga residente sa kanilang bahay na pinasok ng baha. Andyan nga ako hapon sa ibabaw ng bubong. Lahat ng damit, lahat ng appliances, basa na lahat. Ang barong-barong ni Jeffrey inanod ng baha. Wala raw silang ibang nasalba bukod sa mga suot nilang damit. Sa sobrang laki po ng ilog, abot po hanggang bubong po. Ito po, lampas po sa bubong namin, kaya po talagang inanod ng baha ng ilog ho. Sa sobrang lakas ng nakakatakot to. Sa Bae, Laguna, nalubog din sa baha ang ilang sasakyan. Pati sa Santa Cruz, Laguna, pinasok ng baha ang mga bahay. Sa tala ng lokal na otoridad, 24 na bayan at lungsod sa Laguna ang binaha, kabilang ang Calamba, San Pablo at ilang bahagi ng Pagsanhan na hindi naman binabaha noon. Nadagdagan po ng structure, basura. Isa ho yan sa talagang hirap i-manage po ang waste management. Yun po yung ilan sa dahilan. Maliit na nga ho yung drainage natin. Malalagyan pa ng basura. Talagang babalik ho yan sa community. Mahigit 2,500 residente ang nananatili ngayon sa evacuation centers. Habang sa Batangas, pinasok na rin nangangantuod na baha ang San Juan District Hospital. 25 pasyente ang nilikas dahil sa bilis ng pagtaas ng tubig. Humupa na ang baha kaninang tanghali, pero balot pa rin ng putik ang ilang gamit sa ospital. Ang bagong pasyente nga na ito, sa labas muna ng ospital pinahiga. Pasado 4:00 ng hapon ay balik ospital na nga ang mga inilikas na pasyente. Pero pansamantala muna silang mananatili sa labi ng pagamutan habang nililinis pa ang ilang mga kwarto. Para hindi na maulit ang paglubog ng ospital, magkakaroon daw ng assessment sa drainage system at level ng struktura nito. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Sa mga kapatid natin dyan sa Calabarzon, doble ingat pa rin dahil hanggang katamtamang ulan ang mararanasan sa rehiyon ngayong gabi. Ayon sa Pag-asa, hanggang alas 6 ng umaga bukas, posible ang pag-ulan at pagkulog sa Quezon, Batangas, Rizal, Cavite at Laguna. Bagyong Aghon pa rin ang dahilan niyan. Posible ring umapaw ang ilang ilog sa mga nabanggit na lugar.
Dito naman tayo sa Metro Manila. Nadag-ana ng pader ang ilang bahay sa San Juan. Habang sa Valenzuela naman, nakitaan ng bitak ang kalsada. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Nagkabitak-bitak ang bahaging ito ng Augustine Street sa Barangay Karuhatan, Valenzuela sa kasagsagan ng Bagyong Aghon. Katabi ng kalsada ang itinatayong Legislative Center sa Valenzuela City Hall. Dahil dito, inilikas ang halos 50 pamilya na nakatira sa lugar. Ayon sa DPWH, lumambot ang lupa at tuluyang bumigay ang bahagi ng kalsada bunsod ng halos walang tigil na ulan. Ayon naman kay Mayor Wes Gatchalian, maayos na nailatag ang mga materyales bago itayo ang gusali. Sinuri rin daw ng mga eksperto ang kalidad ng lupa. Isinara muna ang Augustine Street para sa 2 buwang pagsasaayos nito. Nagbigay naman ang pamahalaang lungsod ng 20,000 pesos na ayuda sa mga apektadong pamilya. Sa San Juan City, bumigay ang pader na ito sa bakanting lote sa Barangay Balong Baton habang nananalasa ang Bagyong Aghon. Nagtulong-tulong ang mga rescuer para maialis ang mga sementong dumagan sa isang bahay. Kwento ng ilang residente, nakaramdam sila ng pagyanig bago bumigay ang pader. Wala namang nasaktan. Matapos ang ulan, bumalik sa kanilang bahay ang pamilya. Sa Pasay, naputol ang punong ito sa Hilpuyat Avenue Extension sa kasagsagan ng malakas na ulan at hangin kagabi. Nagkalat ang mga sanga sa gitna ng kalsada. Wala namang nasugatan o nabagsakan. Matanda na raw ang puno kaya madali itong bumagsak. 3 oras ang itinagal bago na ialis sa kalsada mga sanga ng puno. Halos mapuno ang Manila North Port dahil sa dami ng mga stranded na pasahero. 2 araw na silang nag-aabang ng biyahe matapos pagbawalang maglayag ang mga barko dahil sa Bagyong Aghon. Nasa 1,000 pasahero ang apektado ng mga na-delay na biyahe ng barko. Nag-alok ang pamunuan ng shipping line sa ilang pasahero na magpalit ng ruta. Pero ang iba, pinili na lang maghintay. Kaninang tanghali, balik biyahe na ang mga barko sa Manila North Port. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Ihanda pa rin ang payong dahil uulanin ang Metro Manila sa mga susunod na araw. Ayon sa Pag-asa, kalat-kalat na pag-ulan ang mararanasan sa hapon at gabi. Sa ngayon, tinatahak ng Bagyong Aghon ang Kasiguran, Aurora. Huling namataan ang mata ng bagyo sa layong 155 kilometers ng silangan ng Kasiguran. Umaabot sa 140 kilometers per hour ang dala nitong hangin na may bugsong aabot sa hanggang 170 kilometers per hour. Mabagal ang kilos ng bagyo pasilangan hilagang silangan sa 10 kilometers per hour. Signal number 1 pa rin sa eastern portion ng Quirino, southern portion ng Nueva Vizcaya at eastern portion ng Isabela. Pati na rin ang Aurora, northern portion ng Quezon, kabilang ang Polillo Islands at northwestern portion ng Camarines Norte, kabilang ang Calaguas Islands. Sa Miyerkules pa, posibleng lumabas ng bansa ang Bagyong Aghon. Habang umuulan sa ibang lugar, nagkasunog naman sa Malate, Maynila kaninang madaling araw. Sumiklab ang apoy sa isang lumang bahay na gawa sa kahoy. Pati katabing bahay na damay sa sunog. Tumagal ng halos 2 oras bago naapula ang apoy. 2 ang sugatan. Nasa 10 pamilya ang nasunugan. Nasa ₱250,000 ang halaga ng pinsala. Inaalam pa ang mitsa ng apoy. Kahit maulan sa ilang lugar, naitala pa rin ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong taon na umaabot sa 55 degrees Celsius. Extreme danger ang heat index o damang init sa Giwan Eastern Samar kahapon. Ngayong araw naman, umabot sa 54 degrees ang init doon. Malaki ang tsansang magka-heat stroke pag ganyan. Higit 20 lugar pa ang nasa danger level ngayong araw. 42 hanggang 51 degrees Celsius ang init sa Naiya at 5 lugar sa Ilocos Region. May 8 lugar din sa Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. 8 lugar din sa Visayas ang nasa danger level. Meron ding 5 lugar sa Mindanao ang nakaranas ng nakaka-heat stroke na init.
Sa ibang balita, tila witch hunt o pamimersonal na raw ang pagdinig ng Senado tungkol sa citizenship ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Tingin ng ilang senador, nalilihis na ang pagdinig mula sa tunay na issue, ang anomalya sa Pogo. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Inaalam na ng Office of the Solicitor General kung may sapat na basihan para maghain ng co-warranto petition laban kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon sa Commission on Elections, nagbigay na sila ng kopya ng mga hinihinging dokumento ng OSG. Kasama sa binigay nila ang kopya ng Certificate of Candidacy o COC at Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng alkalde. Sa ilalim ng batas, OSG lang ang pwedeng maghain ng co-warranto petition para questionin ang kwalifikasyon ng mga halal na opisyal gaya ni Guo. Pero ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, pwede pa rin daw mag-imbestiga ang ibang ahensya ng gobyerno laban kay Guo kung meron siyang ibang paglabag gaya ng misconduct, katiwalian at krimen. Una nang sinabi ni Senate President Cheese Escudero na OSG lang ang pwedeng kumestyon sa citizenship ni Guo sa pamamagitan ng paghahain ng co-warranto case. Bagamat kaduda-duda raw kasi ang pagkakakilanlan ng alkalde, nasa mga nag-aakusa pa rin ang responsibilidad para patunayan ang mga aligasyon laban sa kanya. There's a basic principle in law. He who alleges must prove the same. Yung nag-allege na hindi, dapat patunayan. Kung mapatunayan, hindi dapat tanggalin. Kung si Senate Minority Leader Coco Pimentel naman ang tatanungin, questionable na ang tinatakbo ng pagdinig ng Senado laban kay Guo. Nabaling na raw kasi sa citizenship ng alkalde ang issue, imbis na ungkatin ang anomalya sa mga pogo na dapat na raw paalisin sa bansa. Buwelta naman ng Filipino-Chinese community, tila nagiging witch hunt at pamemersonal na ang pag-atake ng Senado kay Guo. Naaapektuhan na raw nito ang dignidad ng Senado at nangangamba sila na baka madamay rin ng mga Filipino-Chinese o mga Chinoy sa umano'y pamumulitika. Naging sarswela. I mean, it's very irritating to see our senator with so many national problems going below decency and digging out dirt. Agad naman dumipensa si Senador Risa Hontiveros na siyang nangangasiwa ng pagdinig. Giit niya, hindi personal na pag-atake sa mga Chinoy ang pagdinig ng Senado. Hindi rin daw ito pamumulitika dahil nakasalalay daw dito ang ating national security. Nakatakdang magsagawa ng executive session ng komite ni Hontiveros bago ituloy ang public hearing. Imbitado raw dito ang iba't ibang security and intelligence agencies para talakayin ang iba pang sensitibong detalye sa kaso ni Mayor Guo. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Ed Linggaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Apat ang patay habang isa ang sugatan sa walang habas na pamaril sa Tantangan, South Cotabato. Sa video, maririnig ang iyakan at sigawan ng mga residente ng barangay Dumadalig. Base sa investigasyon, habang nagiinuman ng mga biktimang magkakaanak sa isang bahay, nilapitan sila ng grupo ng mga armadong lalaki sa kapinaulanan ng bala gamit ang Armalite. Inaalam pa ng pulisya kung sino ang salarin at kung ano ang kanilang motibo. Samantala, bumaha naman ng alak sa kalsada sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Nahulog ang mga alak nung lumiko sa bypass road ang nagkakarga ritong delivery truck. Nawala ng kontrol ang truck nang biglang may humarang na sasakyan. Wala namang nasaktan pero nagkalat ang mga alak. Pinagkukuha naman niya ng ilang residente at 2 ang inaresto. Aabot sa 400,000 pesos ang halaga ng mga nasayang na alak. Nabahiran ng kalaswaan ang sagrado dapat na pista ng isang santo sa Lapu-Lapu City. Pinatitigil na yan matapos itong almahan ng simbahan. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa.
Nakakabaliw ang pistang ito kung saan makikita ang isang lalaking nakabikini habang may dalang sex toy. Mayroon pang mga kalaswaan na hindi na namin ipapakita pa. Yan ang taunang Baliw-Baliw Festival sa isla ng Olango sa Lapu-Lapu City. Sino ang mag-aakala na sa piyestang yan ay pinapasalamatan ang isang santo? Si St. Vincent Ferrer ang patron saint of builders dahil sa kanyang ambag sa pagpapatatag ng simbahan. Siya rin ang patron ng Barangay San Vicente. Sagrado ang mga pista kaya naman agad umalma ang simbahan sa kabastusang nangyayari sa Baliw-Baliw Festival. Pinapakita na nila ang tanang ng lalaki. Meaning, bastos na talaga. Walang pari nga papayag sa kanilang ginagawa. But, unfortunately, ang mga tao, inaaway din nila ang kura. Ayaw pumayag ng mga tao na itigil ang nakagista na nilang tradisyon ng Baliw-Baliw Festival. Natatakot silang maulit ang nangyari noong 1936. Sa taong yan, itinigil ang naturang piyesta dahil din sa samot-saring kontrobersya. Pero sa taong din yan, namatay ang 50 bata at matanda ng dahil sa kolera. Parusa ang tingin dyan noon ng mga residente, kaya muling ibinalik ang Baliw-Baliw Festival. Hanggang ngayon, maraming deboto ang naniniwalang nakapagpapagaling ng may sakit ang pagdarasal sa San Vicente. Sa ngayon, pinaplansya na ang Memorandum of Agreement para ipagbawal ang mga kabastusan sa Baliw-Baliw Festival. It should not be seen during the celebration. Hindi sila mag-follow, then what will happen? It will the diocese will sanction them. Paalala ng mga taga-simbahan sa mga deboto, galangin ang sagradong pagpupugay sa mga santo at huwag itong haluan anumang klase ng kabastusan. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Gusto mo bang buwaba ang singil sa kuryente o magka-rollback sa petrolyo? May solusyon daw dyan at yan ang pagprotekta sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Shyla Francisco. Protektahan ng West Philippine Sea. Yan ang rekomendasyon ng ilang negosyante para pababain ang presyo ng kuryente at petrolyo sa bansa. Marami raw kasing reserba ang West Philippine Sea na pwedeng gamitin ng Pilipinas para sa sariling produksyon. Sa ngayon, nasa 60 pesos kada litro ang average na presyo ng gasolina sa ating bansa. Pero sa Malaysia, higit na mas mura kung saan katumbas ng 20 pesos kada litro ang kanilang presyuhan. Nagagawa raw yan ng Malaysia dahil mataas ang kanilang produksyon. Philippines, we don't have oil. But we have a very big reserve in West Philippine Sea. That's why they are very interested on the Philippines. So let us not let go of it. We should protect our territory. Pero ayon sa National Economic and Development Authority, hindi naman kailangan i-subsidize ang presyo para mapababa ang halaga nito. Pwedeng piliin na lang ang mga bibigyan ng subsidiya. We can subsidize the power needs of vulnerable sectors, like for example your public transport used by ordinary citizens. We need to take the welfare of those vulnerable, the low-income groups, who are least able to afford these price increases. And we have programs for those. So we give targeted subsidies. Natalakay ito ng mga negosyante sa Philippine Economic Briefing kasamang gabinete ng Administrasyong Marcos. Pinag-usapan dito ang issue ng inflation o bilis ng taas presyo ng mga bilihin na isa raw sa mga balakid sa paglago ng ekonomiya. Bukod sa petrolyo, tinutugunan naman na raw ng gobyerno ang presyo ng mga bilihin lalo na ang bigas. Tiwalang economic managers na sa pagtugon sa inflation, kasabay ng pagpapalakas ng investments para makalikha ng dekalidad na trabaho, lalakas ang ekonomiya at mas mararamdaman ito ng taong bayan. Target din ng administrasyon na maiahon sa kahirapan ang nasa 14 milyong Pilipino sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2028. But to be clear, our growth-enhancing initiatives are meant not only to create an economy that is ready to compete with the rest of the world. They are designed to harness the talents of our young workforce and build a nation where every Filipino can thrive
secure decent jobs, and create better lives for themselves. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Nangangamba naman ang pamahalaan sa nagpapatuloy na tensyon ng China at Taiwan. Posible raw madamay ang Pilipinas sa napipinto nilang digmaan. Yan at iba pang gera sa Frontline News Abroad. Tapos na ang 2 araw na punishment drills ng China sa paligid ng Taiwan. Pero hanggang ngayon, ayaw pa ring paawat ng pagpasok ng mga eroplano at barko ng Chinese People's Liberation Army sa teritoryo ng Taiwan. Kahapon at kanina, 10 Chinese military aircraft ang pumasok ulit sa southern airspace ng Taiwan. 11 Chinese warships at 4 na Coast Guard vessels din nila ang umaligid malapit sa isla. Hindi naman nagpasindak ang Taiwan. Rumesponde ang defense force nila at nag-deploy ng mga barkong pandigma, fighter jets at missile launchers para pakitaan ng pwersa ang China. Nag-ugat yan sa kagustuhan ng Taiwan na humiwalay sa China. Sakali mang mauwi sa gera, may contingency plan naman daw ang Department of Migrant Workers para sa higit 150,000 Pinoy sa Taiwan. Kapag ang sitwasyon ay lumala, doon na talaga nagkakaroon ng mass nature yung repatriation. Babala ng eksperto, malapit lang ang Pilipinas sa Taiwan kaya posibleng madamay tayo sa gulo. Kung maokupa ng China ang Taiwan, mas madali na rin para sa kanila na kubkubin ang mga teritoryo natin na kinakamkam nila sa West Philippine Sea. Samantala, nagsagawa ng fighter jet drills ang South Korea. Paghahanda raw ito para sa pinaplano umanong satellite rocket launch ng North Korea. Mismo ang North Korea ang nagsabi sa Japan tungkol sa kanilang plano. Nanawagan naman ang Japan sa North Korea na wag nang ituloy ang rocket launch. Kinundena na rin ng South Korea military ang umano'y pag-uudyok ng gulo ng North Korea. Hanggang ngayon naman, wala pa ring patid ang gyera ng Ukraine at Russia. Ayon sa Russian Ministry of Defense, makailang beses silang inatake ng Ukraine sa nakalipas na magdamag. Nagpakawala rin daw ang Ukraine ng 25 drones na kanilang pinatumba. Tinatayang nasa 17 lugar sa Russia ang inatake ng Ukraine. Nagpakawala rin ng bomba ang fighter jets ng Israel. Ang kanilang target, Northern Gaza. Dahil sa airstrike, nasunog ang compound sa Rafah City sa Gaza Strip. Natupok ang tirahan ng mga sibilyang Palestinian na lumikas mula sa gera. Natabunan ng debris ang ilang Palestinian. Agad silang inilabas ng mga rescuer. Sa tala ng Palestinian Health and Civil Emergency Service, aabot sa 35 ang namatay sa pag-atake ng Israel, habang marami ang nasugatan kabilang ang mga bata. Bilang ganting, nagpakawala rin ng missiles ang Hamas sa Tel Aviv, Israel. Isa sa tinamaan ang bahay na ito sa Herzliya. Nakaligtas naman ang 84 na ginang na nasa loob ng bahay nang mangyari ang pag-atake. Kasabay niyan, inilibing na sa Tel Aviv ang labi ng mga Israeli na hinostage ng Hamas noong October 7, 2023. Nanawagan naman si Palestinian Prime Minister Mohammad Mustafa na itigil na ang gera sa Gaza. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Showbiz tonight na tayo. Nagsorry ang prestiyosong Famous Awards sa umano'y pang-eetsapwera nila sa batikang aktres na si Eva Darren. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Full smile in her elegant black dress ang batikang aktres na si Eva Darren sa red carpet ng 72nd Filipino Academy of Movie Arts and Sciences o FAMAS Awards. Kasama niya ang tatlo niyang proud na apo. Winelcome din ang aktres ng ilan sa mga nakasama niya sa showbiz industry. Pero sa kabila ng special moment niya na yan, mainit na pinag-uusapan ngayon ng umano'y pang-eetsapwera kay Eva ng FAMAS organizers. Matapos ang gabi ng parangal, napapost ang kanyang anak na si Fernando de la Peña. Ni-reveal na isa pala dapat sa magiging award presenter ang mommy niyang si Eva. Binigyan pa nga siya ng script na dapat niyang kabisaduhin. Nag-effort pa raw na gumastos si Eva sa kanyang outfit at hair and makeup
para sa FAMAS. Pero kagabi, nagulat na lang daw sila nang umakyat ang dapat sana'y partner niyang presenter na si Tirso Cruz III. Sa halip na si Eva, isang upcoming young singer ang nakasama ni Tirso. Rude, disrespectful at unprofessional. Yan daw ang ginawang ito ng FAMAS sa Philippine cinema icon gaya ni Eva. Nagsorry naman ang FAMAS. Giit nila, hindi agad nahanap ng production team nila si Eva dahil sa sobrang daming tao. Aminado rin ng FAMAS na may pagkukulang sila pero hindi raw nila ito sinasadya. Naiintindihan naman nila na hindi sapat ang basta sorry lang. Kaya willing daw ang FAMAS board na personal na makipag-ayos kay Eva. Ngayong gabi rin nagpulong ang FAMAS members para ayusin ang issue. Ganun talaga, may nangyayari pong ganyan. We will raise that concern during our meeting. Nakilala si Eva sa Philippine cinema dahil sa mga pinagbidahan niyang pelikula noong 1960s, gaya ng Ang Pulubi, Ang Langit sa Lupa, at Igorota. Speaking of FAMAS, itinanghal namang Best Actress si Catherine Bernardo sa kanyang pagganap sa A Very Good Girl. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta, sa lahat ng nagbigay ng oras, at sa lahat ng nagmahal sa pelikula namin. Sana sa lahat ng mercy at filo sa mundo, sana nabigyan ko kayo lahat ng boses. Nagtay naman sa Best Actors sina Piolo Pascual ng Malyari at Alfred Vargas ng Pieta. Big winner naman ang Malyari na nakakuha ng 6 FAMAS trophies, kabilang ang Best Picture, Screenplay, Production Design at Visual Effects. Best Cinematography at Best Musical Score naman ang Gumburza, habang si Batang Quiapo star Coco Martin itinanghal na Iconic Movie Actor of the Philippine Cinema. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Warfori, News 5. Binabatikos ngayon ng umano'y attitude ng security guard sa Cannes Film Festival sa France. Sa mga nag-viral na video, kabilang si Girls' Generation member Yuna sa pinagmamadaling maglakad ng babaeng guard na yan. Kaya tila naging uncomfortable dito ang K-pop star. Na-experience din niya ng Dominican actress na si Maciel Taveras. Ibinandera niya ang kanyang long dress sa tampok si Jesus Christ pero tila pinagmamadali rin siyang maglakad hanggang sa napuno na lang si Maciel at itinulak ang guard. Ang sagot niya lang dyan, respeto. Nakasagutan din ng singer-actress na si Kelly Rowland ang secure dahil sa parehong karanasan. Sabi ni Kelly, hindi naman ganyan ang trato ng nasabing guard sa ibang artista. Kaya nanindigan siya sa kanyang ginawa. Dahil dyan, inaakusahan ngayon ng babaeng security personnel na pagiging racist. Wala pa namang comment dito ang organizer ng Cannes. Hindi pa tapos ang ating chikahan, kaya dyan lang kayo mga kapatid. Mga kapatid, Bean Los Baños po, nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Higit 2,000 residente ang pinangangambahang nalibing ng buhay sa landslide sa Papua New Guinea. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad. Magkakasamang naghukay ang mga residenteng naghahanap ng kanilang kaanak na natabunan ng landslide sa Papua New Guinea. Ayon sa United Nations Agency, 670 ang pinangangambahang nasawi sa landslide. Mas mababa yan kumpara sa tala ng National Disaster Center ng Papua New Guinea kung saan higit 2,000 umano ang natabunan ng guho. Kabilang sa mga natabunan ng bahay ang 5 kaanak ng babaeng ito. 6 na bangkay pa lang ang nare-recover ngayon sa lugar. Pahirapan ang paghuhukay dahil mayat-maya pa rin ang pagbagsak ng malalaking tipak ng bato. Magkahalong ulan at hangin naman ang nanalasa sa West Bengal State sa India, pati na rin sa Bangladesh. 5 oras na walang tigil ang hagupit ng bagyo roon. Hindi bababa sa 5 ang patay sa 2 bansa.
halos 1 milyon namang residente ang inilikas. Sa Kentucky naman sa Amerika, namataan ang isang buhawi. Lahat ng nadaanan niyan, wasak at hindi bababa sa 14 ang patay. Sa video namang ito sa Indonesia, kitang-kita kung paanong sumabog ang Mount Ibu. Hanggang 6 na kilometro ang taas ng ibinuga nitong makapal na abo. 7 village ang kinailangang lumikas kung saan nakatira ang 2,000 residente. Patuloy na binabantayan ang bulkan. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Pinaula na ng bala ang isang Jewish school sa Toronto, Ontario sa Canada. Kita sa bintana ng elementary school ang mga tama ng bala. Nitong Sabado ng pagbabarilin ang eskwelahan kung saan nag-aaral ang mga babaeng Jew. Wala namang nasaktan. Ayon sa pulisya, nakasakay sa kotse ang mga namaril. Tinutugis na sila. Hindi pa masabi kung isa ba itong hate crime o terrorist attack. Isang buwaya naman ang nakitang pag-alagala sa isang village sa Georgia sa Amerika. Itinawag ito ng mga residente sa mga otoridad. Sa unay pahirapan pa ang paghuli, pero nang makatsyempo ang mga pulis, agad nitong hinawakan ang bunganga ng buwaya saka binusalan. Isinakay ito sa police car saka dinala malapit sa ilog. Sa huli, pinakawalan din ang buwaya. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ito ang hot topic. Binabash ngayon ang online personality na si Stella Salie matapos niyang sabihin ng pangit si Stel ng SB19. Binura na ni Stella sa Facebook ang shinare niya pictures ni Stel na may caption na pangit. Pero maraming may resibo at nakapag-screenshot niyan. Umabot na yan sa makeup brand na ine-endorse ni Stella. Pero dahil sa issue, napagdesisyonan nilang humiwalay kay Stella. Taliwas daw kasi sa kanilang value na self-love ang sinabi niya kay Stel. Nagsorry naman si Stella kay Stel at nangakong hindi niya na ito uulitin. Wala pa namang comment dito si SB19 Stel. Ano kaya ang feeling ng masampal na isang Charo Santos? Ganyan na ka-intense ang tapatan nila Mercedes Cabral sa hit serye na Batang Quiapo. Panoorin natin yan. Yung natutulog ka lang pero bigla kang sinabunutan at may kasama pang malutong na sampal hanggang sa nagtutukan na ng baril at kutsilyo. Marami na akong napatay na kriminal dito sa Quiapo. Marami na rin akong nakaharap na halang bituka. Sige, iputok mo! Nakakaloka! Patikim pa lang yan sa intense na tapatan ni Charo Santos at Mercedes Cabral sa hit serye na Batang Quiapo. Yan, may dumarating. Yun na ba yun? Habang si Tanggol Coco Martin, sisingilin na si Alberto, played by Christopher De Leon, sa pagkamatay ni Mokang na ginampanan noon ni Lovie Poe. Mokang, mabibigyan ko na rin ng katarungan ang pagkamatay mo. Mabibigyan na kaya ng hustisya si Mokang? Ang fake tanggol naman na si Jesus aka Makoy De Leon tuloy-tuloy lang sa pagpapanggap. At kahit nakakainis daw ang role ni Makoy sa serye, super proud pa rin sa kanya ang nobya niyang si Elise. Tutok lang para sa mas intense na aksyon sa Batang Quiapo dito sa TV5, 8 p.m. pagtapos ng Frontline Pilipinas. Enjoy! Simula naman na ng pagpapakilig sa boys love drama na Together the Series dito sa Kapatid Network. Si Tyne nagsimula na sa plano niyang maghanap ng fake boyfriend para tigilan na ni Green. At eto na nga, na-meet na ni Tyne played by Win Metawin si Sarawit na ginampanan ni Bright. Mukhang na starstruck si Win. Love at first sight yan? Abangan ang love story ni Tyne at Sarawat sa Together the Series 10:15 p.m. dito sa TV5 bago mag-Frontline tonight.
At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jana Lipon. Happy Monday mga kapatid. Para naman sa ating pabaong pampa-good night, gagamitin mo ba ang kutsara kung lasang asin? Yan ang bagong naimbento sa Japan. Rechargeable ang electric kutsara. Naglalabas yan ng mahihinang electrical charge na nagpapaalat sa pagkain ng hindi nagdadagdag ng asin. Layon ng electric salt spoon na bawasan ang sodium intake o pagkonsumo ng tao sa asin. Nagdudulot kasi ito ng sakit gaya ng high blood pressure at stroke. Katumbas ang nasa 7,000 piso ang halaga ng salt spoon. Ayoko yata ng pinangungunahan ako sa panlasa ko. Pero ako gusto ko yun kasi mahilig ako sa mga chips. Maalat ako din. Oo, Magkakasundo gusto natin tayo yan eh. dyan. Ikaw, Sir Ed. Wala pala siya. Sige, bukas. Bukas na lang. Bawi, Sir Ed, sa atin. At yan po ang 45 minuto ng paghimay sa mahalagang headlines, balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami ang inyong kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan ni Ed Linggaw, ako po si Mean Los Baños Oroseo. Magandang gabi.